So, meron tayong 5 estudyante. Mashallah, alhamdulillah. Si Sister Dina Alnur, Sister Sakina, Sister Munit Makatubak, and Sister Fatima. So, mag-start inshallah. Uh, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanungin ko kayo, ayos lang ba yung naririnig ba ninyo ako ng maayos? Oo, Ah, opo. Alhamdulillah. So, ano yung last na klase natin? Naka, ano ba tayo? Sinong makaalala nung klase natin? Naputol tayo nung last, ano? At Opo, sir. kasi, Yung about sa five pillars of Islam and faith, six faith of Islam. ah, okay. So, naging topic natin sa subject natin na akida, last na klase natin, ay yung five pillars of faith. No, sino makaalala nun? Yung five pillars of faith? Yung Arkanul Islam, ilan? Ang haligi ng Islam at yung six Arkanul Iman. Nabanggit natin ang limang haligi ng Islam. Unang-una ay ang Shahadatain, di ba? Ang pagsasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang, ha? Wala tayong ibang dapat sambahin, ha? Uh, si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang, ha? So, shahadatain, yun yung unang-una, pagsasaksi mo na wala kang ibang Diyos, o wala tayong ibang dapat sambahin na Diyos sa maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. So, pangalawa, ang pagsasaksi na kay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pagdarasal, 5 beses na pagdarasal, nabanggit din natin. At ang pagbigay ng charity, kawanggawa o zakah, az-zakah sa wikang Arabic. Pagbibigay ng kawanggawa sa mga mahihirap. So, pang-apat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, katulad ng buwan na ito. Nandito tayo ngayon sa buwan ng Ramadan, tayo ay nag-aayuno. So, kabilang yon sa Arkanul Islam. Five pillars of Islam. Ang panglima ay ang pagpunta sa Makkah bilang magsagawa ng Hajj. Mag-Hajj. So, sino man yung nakasama ng Umrah, parang ganun din siya, pero merong mga karagdagan na mga gagawin. Hmm? At yung Umrah, makakaya natin, pwede natin gawin ng isang araw lang, kundi kaya ilang oras lang, pwede nating matapos yung Umrah. Pero yung Hajj, days, days ang gugugulin natin para matapos yung pag-Hajj natin. So, uh, nung nagkaroon tayo ng visitation, nagbisita tayo sa mga lugar-lugar tulad ng Mina, Muzdalifa, at saka sa Arafah. Yun, sa pag-Hajj, pinupuntahan yun, nag-i-stay doon. So, liman istata'a ilayhi sabila. Kung sino man yung merong kakayahan. Kapag merong kakayahan, paggastos, ah, ah, malakas yung katawan mo, kasi hindi basta-basta rin yung pag-Hajj. Kahit yung pag-umrah, talagang nakakapagod din. Pero dahil ito ay ibadah, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, na binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas. So sa pag-Hajj, ay sobra pa doon ng ah, mga gagawin. So yun yung five pillars of Islam. At ang six pillars of faith ay ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala
Unang-una, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at paniniwala sa mga anghel, paniniwala sa mga kitab. Alam niyo yung kitab, yung mga kitab ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran, sa panahon ni Isa alayhi salam ang Injil, ang Ebanghelyo, ha? Ang sa panahon ni Musa alayhi salam ang Torah, ha? Sa panahon ni Daud alayhi salam ang Zabur. Ah, at sa panahon ni Propeta Ibrahim alayhi salam ah, ang Suhuf, ha? Suhuf. So, yun ang ah, mga kitab. Yun yung mga kitab, mga libro na pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero ngayon, lahat ng yun ay nasa banal na Quran. Nasa banal na Quran. So, ang natitira na lamang na banal na kasulatan sa panahon natin ngayon na walang nabago simula nung kapanahunan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang ngayon ay ang banal na Quran lamang. So maraming nagsisilabasan ng mga Injil hanggang sa pero wala na. Wala na yung original, ha? Wala na yung original. Torah, mga ano, pero wala na yung original na ganun. Ang original na lang na hindi na bago ni tuldok, walang nadagdag, walang nabawas ni tuldok ay ang Quran, ha? Ang banal na Quran na nasa atin ngayon, alhamdulillah. So, yun yung mga nakuha natin. Nakuha natin ng mga uh, lecture o di kaya na talakay natin nung nakalipas na klase natin. So, yung mga yun, kinakailangan paniwalaan natin yun, panindigan natin yun na meron tayong sa pananampalatayang Islam, yun yung limang haligi ng Islam. Meron tayong anim na uh, paniniwala. Ha? Paniniwala. Ang kasunod pa doon ay ang paniniwala sa mga propeta. Ha? Unang-una, paniniwala sa Allah. Pangalawa, paniniwala sa mga anghel. Pangatlo, paniniwala sa mga kutub, mga libro, kasulatan. Pang-apat, paniniwala sa mga propeta. Ang panglima ay ang ah, paniniwala sa kabilang buhay. Merong kabilang buhay. Ha? Darating ang araw na tayo doon sa kabilang buhay, darating sa atin yung kabilang tayo lahat ay uuwi doon. Merong kabilang buhay. So ang pang-anim ay ang paniniwala sa Kadar. qadar. Qadar. Yung Kadar. natin na mabuti man ito o hindi mabuti. So, yun yung mga nakuha natin. So, panindigan natin yun. Para lumakas yung akida natin, panindigan natin yun. So, yun yung mga natalakay natin. So, last na klase natin. So, ngayon, ang papasukin ko na subject ay yung subject na hadith. Ha? Ang hadith, alam natin na ito ay ang mga salita ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang pangalawang hadith na tatalakayin natin, pangalawang hadith na naisulat sa libro ni Imam An-Nawawi na Al-Arba'un An-Nawawiyah, ay magkonektado rin doon sa naging klase natin, last na klase natin. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagmula kay Umar radiyallahu anhu, kanyang sinabi, qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin. Isang araw ay nagtipon-tipon sila Umar ibn al-Khattab kasama ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang lugar. Sila ay nagtipon-tipon doon, nakaupo sila. Ha? So, dung araw na yun, idtala alayna rajulun shadidu bayad thiyab.
merong dumating sa kanila na isang lalaki. Doon sa pagtitipon-tipon nila, kasama nila ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So merong dumating sa kanila na isang lalaki na shadidu bayadit thiyab. Puting-puti, sobrang puti ng kanyang damit. Shadidu sawadi sya'ab. At sobrang itim ng kanyang buhok. Sobrang puti ng kanyang damit at sobrang itim ng kanyang buhok. La yura alayhi atharus safar. At hindi mo makikita sa kanya ang palatandaan na traveler o di kaya manlalakbay siya. Ha? So, yung dumating na tao na yon, hindi mo makikita na ito taong ito mula sa paglalakbay. Hindi mo makikita yung palatandaan na siya ay traveler. So, dahil lang sa kapanahunan ng mga sahaba, sa kapanahunan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung unang panahon, ang paglalakbay sa disyerto, kapag naglakbay ka sa disyerto, talagang madudumihan yung damit mo. Madudumihan yung damit mo. Yung puti na damit mo ay talagang madudumihan ng alikabok. Magiging malalagyan ng buhangin. Dahil sa pag mag-travel ka sa gitna ng disyerto, sobrang lakas ng hangin, maano yung damit mo. So, kaya nasabi nila na la yura alayhi atharu safar. Hindi makikita ang palatandaan na siya ay traveler. Kasi puting-puti, hindi marumi yung kanyang, walang bakas ng alikabok yung kanyang damit. Wa shadidu sawadi sha'r. At ganun din, yung kanyang buhok ay sobrang itim. Sobrang itim yung kanyang buhok. So, kapag ikaw ay traveler, mapupuno ng alikabok yung buhok mo nung kapanahunan noon. Kasi magta-travel ka, kamelyo lang yung gamit mo. So, pag nasa gitna ka ng disyerto, talagang puputi ng buhangin yung buhok mo. Pero yung tao na yun na dumating sa kanila, shadidu sawadi sha'r. Sobrang itim ng buhok niya. Kaya hindi makikita sa kanya yung palatandaan na siya ay traveler. Ah. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung tao na yun, pagdating niya, ay umupo siya agad dun sa harapan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umupo siya doon sa harapan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. At yung kanyang tuhod sa pag-upo niya ay pantay niya o itinusok niya o di kaya ay iniharap niya yung tuhod niya sa tuhod ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. At yung kanyang dalawang palad ay nilagay niya sa tuhod ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umupo siya sa harap ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nag-ano yung mga tuhod nila na ang tuhod niya at saka yung tuhod ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nilagay niya sa ang kanyang dalawang palad sa tuhod ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala at kanyang sinabi nung lalaki, sabi niya, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Binanggit niya ang pangalan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Banggitin mo, sabi niya sa akin, ang tungkol sa Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi naman ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kasagutan sa kanyang tanong na akhbirni anil Islam. Sabihin mo sa akin kung ano yung Islam. At ang sinagot ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, ang Islam, sabi niya, an tashhada an la ilaha illallah. Ang Islam ay ang sumaksi ka, pagsasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin sa katotohanan, illallah, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala lang. So, alhamdulillah tayo sa Islam. Wala tayong mga Muslim, wala tayong sinasamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala sa katotohanan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala dapat sa isang Muslim, panindigan niya, huwag siyang sumamba sa iba, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang.
wa anna Muhammadan Rasulullah, at ang pagsasaksi na katotohanan si Muhammad ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimas salah, at ang pagtayo ng tinatawag na pagdarasal. Ha? So yan ang Islam. Ha? Yan ang Islam. Kabilang sa Islam ang pagtayo ng 5 beses na pagdarasal sa isang araw. Wa tu'tiyaz zakah. Ha? Pagbigay ng kawang gawa sa mga mahihirap, nangangailangan. Ha? Yan ang isa sa kagandahan ng Islam. Makikita mo yung pagtutulungan, pagmamahalan. Ha? Dahil mayroong mga karapatan ang mga mahihirap, yung mga walang kakayahan sa mga Muslim na mayroong mga kakayahan. So yun yung pagbibigay nila ng mga kawang gawa o charity o tinatawag na zakah. Ha? At ang pang-apat, watasuma Ramadan, at ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ha? Natulad ng ginagawa natin ngayon, alhamdulillah, ngayon ay nasa ika-19 na tayo. Ha? Natapos na yung ika-19 ng Ramadan, at ngayon, alhamdulillah, ika-20 na bukas, inshallah. Ika-20 na natin na tarawih ngayon. Mashallah, alhamdulillah. Nawa ay bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming gantimpala sa buwan na ito. Allahumma amin. At ang panglima, wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. At ang panglima ay ang pagbisita mo o pag-hajj doon sa sagradong bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino man yung merong kakayahan. Pag meron kang kakayahan mula sa iyong mga kayamanan o di kaya yung katawan mo kaya pa, malakas pa, so kaya mong pumunta ng hajj sa mga gastos, kaya mong gastusan. So, yun ang panglima na haligi ng Islam, ang pag-hajj. Kung sino man yung mayroong kakayahan. Qala, sadaqta. Sabi nung lalaki, pagkatapos sagutin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang katanungan, sabi niya, sadaqta. Ha? Ibig sabihin ng sadaqta, totoo yung sinabi mo. So sabi ni Umar, sabi niya, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nagtaka kami, sabi ni Umar, dahil nagtatanong siya, pero sinasabi niya naman, kapag sinagot siya, tama yung sagot mo. So, nangangahulugan nito na alam din niya kung ano yung tinatanong niya. Ha? Alam din niya kung ano yung sagot doon sa tanong niya. So, uh, isa yun sa palatandaan. Ha? Nagtaka sila, si Umar radiyallahu anhu, kalugdan nawa siya na Allah, na bakit yung tanong niya, pag sinagot na siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uh, tinatama niya ito. Sinasabi niya na tama ka. Ha? Sadaqta. So, nagtaka sila. Qala, fa-akhbirni anil iman. Ngayon naman, tinanong niya naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, fa-akhbirni anil iman. Sabihin mo sa akin, banggitin mo sa akin ang tungkol sa iman o paniniwala. So, ang paniniwala sa Islam, qala, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sagot sa kanyang tanong, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iman an tu'mina billah. So, ang iman, ang paniniwala, ang pananampalataya ay ang paniniwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi ka magiging tunay na mananampalataya, hindi magiging kumpleto yung iyong paniniwala kung ikaw ay hindi naniniwala sa Allah. So dapat maniwala ka sa Allah dahil yun ang iman. Al-iman an tu'mina billah. Ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, wa malaikatihi, ang paniniwala sa mga anghel. Ha? Ang paniniwala sa mga anghel. So, bilang isang Muslim, nararapat sa isang Muslim na paniwala siya sa mga anghel. Ha? Pag mayroong magsabi sa iyo na ibang mga pananampalataya na sasabihin nila na hindi kami naniniwala sa anghel, huwag kang maniwala doon.
Panindigan mo, gawin mong akida, panindigan mo na naniniwala tayo. Isang Muslim ay naniniwala sa tinatawag na anghel. So kabilang yan sa faith. Minal iman. Wa kutubihi, yung mga libro, mga aklat, mga kasulatan na pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa mga nauna ng mga propeta, si Abraham, yung Suhuf, kay Dawud, yung Zabur, yung at-Torah, at-Taurah sa panahon ni Musa alayhi salam, at yung Injil sa panahon ni Isa alayhi salam, at ang pinakahuli ay ang banal na Quran, na hanggang ngayon ay walang nabago. Hanggang ngayon nandyan yung banal na Quran. Isa yan sa miracle, mu'jiza, miracle ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nasa pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna lahu lahafizun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na sobrang dami ng mga tao na gusto mawala yung Quran, merong mga taong sinusunog yung Quran, merong mga tao na pinupunit yung Quran. Ha? Meron din mga tao, pinapatay nila yung mga sa ulo ng Quran, naka-memorize ng Quran, pero hindi pa rin nawawala ang Quran. Ilan na ang mga hafid, mga naka-memorize, nakasaulo ng Quran, mula noon hanggang ngayon na pinapatay, na ang hangad ay para mawala yung Quran. Ha? Pero nananatili pa rin ang kaluwalhatian ng Quran. Masya Allah, yan ay sa pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Ilan na ang mga tao na gusto niyang punitin, sunugin yung Quran. Pero nandyan pa rin ang Quran, Masya Allah. Dahil yan sa pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit gustuin nila, wala silang magagawa. Wala silang magagawa. Mananatili ang banal na Quran, hindi mabago, hindi mabago, hindi madagdagan, hindi mabawasan. Hindi mabawasan, hindi madagdagan, kahit isang tuldok. Marami ring gumagawa na dapat nating ingatan na ginagawa nila, iniiba yung banal na Quran. Nililinlang nila yung mga tao, pero hindi nila kaya dahil mashallah, alhamdulillah, marami tayong mga ulama na nakapag-aral, pinag-aralan nila ang Quran, na kung saan nalalaman kung ano yung mga binago, kung ano yung mga iniba, dahil yun sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun. Kabilang sa paniniwala, iman, ang paniniwala sa mga kasulatan. Ganon din ang paniniwala sa mga propeta. Mga propeta, yung 120,000 na mga propeta at mga nabi, tayo ay naniniwala doon. Bilang isang Muslim, tayo ay naniniwala sa lahat ng mga propeta na pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulad mula kay Adam, kay Ibrahim, kay Musa, kay Dawud, kay Sulaiman, kay Yusuf, lahat hanggang sa pinakahuli. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo na mga Muslim, naniniwala tayo sa kay Isa alayhi salam bilang isang propeta lang. Dahil si Isa alayhi salam o si Jesus Christ, bilang isang Muslim, tayo ay naniniwala sa kanya na isang propeta. Hindi siya Diyos. Dahil siya ay propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala lamang. So, yun ang kabilang sa iman, paniniwala sa mga propeta at mga nabi. Wal yawmil akhir. Ang panglima, wal yawmil akhir, paniniwala sa uh, kabilang buhay. Tayo dito sa mundo na ito, tayo ay mawawala rin dito, tayo ay mamamatay. Mayroon pang mas maganda dito. Yun ay ang kabilang buhay. At dun sa kabilang buhay, pag pumasa tayo dito sa mundo na ito, inshallah, hilingin natin sa Allah na tayo ay pumasa. Allahumma amin dito sa mundo na ito at makapasok tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon sa kabilang buhay. Na doon sa kabilang buhay, inihanda sa atin, sa mga taong mga nananampalataya sa Allah, sa mga taong
nagsaksi na si Allah ang tunay na Diyos at karapat dapat sambahin, sumamba kay Allah, naniwala sa Islam, naniwala sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila yung mga taong tunay na nagtagumpay at inihanda sa kanila ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag tayo ay na-failure dito sa mundo na ito, so, ang mapupuntahan ay ang impyerno. At hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo tayo doon. Allahumma amin. So, yun yung kabilang sa paniniwala, ang paniniwala sa kabilang buhay. So, kasama din ang wa tu'mina bil qadar, ang paniniwala sa qadar, paniniwala sa ating kapalaran, khairihi wa syarrihi, mabuti man ito o hindi mabuti. So, meron tayong mga nangyayari sa buhay natin na gustong-gusto natin, yun ay kapalaran natin. Yun ay qadar ng Allah. Meron din naman na nangyayari na hindi natin gusto, yun din ay kagustuhan ni Allah. Yun ay kapalaran natin. Ayun ay makakabuti para sa atin. So, maniwala tayo doon. So, minal iman, na kabilang sa faith ng isang taong Muslim, kahit na ano man ang dumating sa kanya, masama man o di kaya mabuti, maniwala ka. Qadar yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay hindi naniniwala sa tinatawag na malas o di kaya ano-ano man dyan mga dahilan. Yun ay qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Walang malas. Ha? Nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, puro lahat mabuti. Pero yung lahat ng mga bagay na sa pananaw natin, ayaw natin, kinamumuhian natin, actually yun ang makakabuti para sa atin. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Merong mga bagay na ayaw natin, pero yun yung makakabuti para sa atin. So, marahil merong mga bagay nating gustong-gusto natin, pero hindi natin makamit, pero yun ang makakabuti para sa atin. Wasa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Meron naman tayong gustong-gusto natin na gustong-gusto natin na hindi natin nakakamit, pero yun ay makakasira para sa atin. Meron naman ting gustong-gusto na, pangalawa, gustong-gusto na, ayaw natin, pero nangyayari. Dahil yun ang makakabuti para sa atin. So, yun yung anim. Yung anim. So, sabi niya, qala, yun yung anim na iman. Qala, sadaqta. Naniwala rin siya. Sabi niya, tama ka. Nung pagkasagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa lalaki na yun, tama ka, sabi niya, sadaqta. Ibig sabihin, alam din niya. Kasi pag tinanong tayo, alimbawa pag tanungin kita, alimbawa, tapos yung tanong na yun, sinagot mo, tapos sinabi ko sa'yo, tama, ibig sabihin, alam ko rin yung sagot. So, yun yung kahulugan nun. Qala, kasunod ng hadith, sabi niya, qala, sadaqta. Qala, fa-akhbirni anil ihsan. Banggitin mo naman sa akin ang ihsan. Ano yung ihsan? Yung kabutihan. Yung kagandahan. Ano yung kagandahan? Ano yung kabutihan? Banggitin mo sa akin. Ha? Yun ang sabi niya sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sagot naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, ang ihsan sabi niya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ay yung sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na para mo siyang nakikita. Ang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala na para mo siyang nakikita. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. At kung hindi mo yung pagsamba mo ay hindi mo nakikita ang Allah subhanahu wa ta'ala, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Katotohanan na isipin mo na ikaw ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin nun, sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na para mo siyang nakikita. Ibig sabihin para magkaroon ka ng concentration, maging maayos yung darasal mo, focus ka, para mong nakikita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi mo makakamit yun, yung kagandahan na yun, yung kabutihan na yun, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Isipin mo na ikaw ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Qala, sabi naman niya, fa-akhbirni anis sa'ah. Fa-akhbirni anis sa'ah. Banggitin mo naman sa akin yung araw ng pagkagunaw ng mundo. Ha? Yung saa dito, ang ibig sabihin ng saa dito ay ang araw o ang oras na kung saan pagkagunaw ng mundo. Banggitin mo, sabi niya, kailan ang pagkagunaw ng mundo? Ang sinagot naman ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha biya'lama minas sa'il. Ha? Yung tinanungan ay mas lalong hindi niya alam kaysa doon sa nagtanong. Ibig sabihin, yung nagtanong, hindi niya alam. Kaya siya nagtanong kasi hindi niya alam. So, mas lalo na sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tinanong. Ha? Mas lalo na yung tinanong na hindi niya alam. So, nangangahulugan yun na hindi alam ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi rin alam nung lalaki na yun na nagtanong. Dahil ang ilmul ghaib, ang kaalaman sa hinaharap ay ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang siyang nakakaalam. Ang patungkol doon sa kung kailan gigibain ng Allah, kailan mangyayari yung paggagunaw ng mundo, ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang siyang nakakaalam nito. So, sinabi naman niya, nagtanong naman siya, qala fa akhbirni an amaratiha. Ha? Banggitin mo sa akin kung ano yung mga palatandaan nito. Palatandaan na malapit na magunaw yung mundo. Ano yung palatandaan na pagkagunaw ng mundo? Kasi meron itong mga palatandaan. So, faakhbirni an amaratiha. Banggitin mo sa akin kung ano yung mga palatandaan nito. At ang sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala an talida al-amatu rabbataha. An talida al-amatu an talida al-amata an talida al-amatu rabbataha. Ah, ang ibig sabihin nun, ang ipanganak ng isang aliping babae ang kanyang uh, ang kanyang amo. Ang ipanganak ng isang alipin na babae yung kanyang amo. Hmm? Yung kanyang amo. Kung ito man ang kanyang naging anak ay babae, amo niya na babae. O di kayo lalaki, amo niya na lalaki. Ibig sabihin, darating ang araw na yung isang alipin na babae, ha, at yung alipin na yon, magkakaroon sila ng anak ng kanyang amo at yung amo niya at saka siya magkaroon sila ng anak at yung anak niya magiging amo niya na. Ha? Kasi yung bata ay doon makukuha niya ang pagkadato ng kanyang tatay. So mananatiling alipin yung ina, mananatiling alipin yung ina, pero yung anak niya, babae man ito lalaki, ay ah, magiging amo nung nanay yung kanyang anak. Ha? Yung anak. So sana ay naunawaan ninyo, darating yun. Darating yun. Kabilang yun sa mga palatandaan. Ha? Antalid al-amatu rabbataha. Hmm? Ah, ang ipanganak ng isang aliping babae ang kaniyang amo. Ha? So, kasunod dun, wa antara al-hufata al-urata la'alat ar-riya asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. At darating na ang panahon, makikita na yung mga al-hufat al-urat, yung mga walang mga tsinelas, mga walang mga damit, al-alat ar-riya asy-sya'i, yung mga taong mga nagpapastol ng kambing doon sa disyerto, yung mga, kumbaga sa atin ba, taga-bukid, ahlul badiya, yun ang tawag nila doon, mga taga-badiya, malayo sa city, malayo sa syudad, na kung saan darating ang panahon na
iiwan na nila yung kanilang lugar. Iiwan na nila yung kanilang lugar. At pupunta sila dun sa city at tatawaluna fil bunyan. At pagdarating nila dun sa Madina, sa city, na kung saan ano sila, magpapaligsahan sila ng bunyan. Yung mga bahay nila, magpapaligsahan sila. Ng mga building nila, magpasasaga sila ng building na magpapaligsahan sila doon. Darating yung isa yun sa mga palatandaan. Hmm? Na yung mga tao na ganun, darating ang panahon na iiwan na nila yung kanilang mga lugar, pupunta sila dun sa city, magpapaligsahan ng mga uh, papaligsahan sila ng taas ng kanilang mga bunyan, mga building, o kanilang mga bahay. So kabilang yun sa mga palatandaan ng malapit na ang pagkagunaw. Actually, marami pa, hindi lang ito. Napakaraming mga palatandaan na nangyari na at meron pang hindi mga nangyari o mangyayari sa future. At siguradong mangyayari yun. Na darating yung mga palatandaan na yun bago magunaw ang mundo na ito. At sabi ng sa kasunod ng hadith, "Thumma talaqa falabithtu maliyan." At umalis ang tao na yun, falabithtu maliyan. Ah, falabithtu maliyan, ang sabi ng ating mga ulama dito, 3 araw na naghintay si Umar radiyallahu anhu. Tapos, thumma qala li, sinabi ng mahal na propeta sa kanya, "Ya Umar, atadri man is-sa'il?" Alam mo ba kung sino yung nagtanong? Ha? Atadri man is-sa'il? Alam mo ba ya Umar kung sino yung nagtanong? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sinabi ni Umar, ang Allah at ang Rasul lamang ang nakakaalam, ang tunay na nakakaalam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ya Umar, katotohanan yun ay si Jibril, si Anghel Jibril, si Malaika Jibril. Atakum, binisita niya kayo, dinalaw niya kayo, atakum, yuallimukum dinakum. Dahil tinuturuan niya kayo sa inyong relihiyon. So, Masya Allah, itong hadith na ito, na ito yung tinatawag ng ating mga ulama na kung saan uh, na kumpleto na dito yung Islam. Nandito yung 5 pillars of Islam, nandito yung six pillars of faith, at saka nandito yung ihsan, nandito yung palatandaan sa kabilang sa pagkagunaw ng mundo. So, ito yung Islam. Ito yung Islam. So, ang nakasalaysay nito ay si Muslim. Rawahu Muslim. Naisalaysay, naiulat ni Muslim. Nagmula kay Umar radiyallahu anhu. Kalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, nawa ay naintindihan ninyo, napakahaba ng hadith na ito, pero ano natin, ano lang, diretso na natin na ano, binigyan ng kahulugan. So, Allahu Ta'ala a'lam, nawa ay palawakin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga pangunawa, bigyan niya tayo ng kaalaman, palakasin niya tayo sa pananaliksik ng kaalaman. Allahumma amin. So, malinaw po ba yung pag-explain natin sa hadith? Uh, ang hadith ng mahal na propeta Muhammad sallallahu Yes po, Ustad. pagbisita sa kanya ni Jibril alayhi salam. Yung lalaki pala na yun, isa sa makukuha natin na aral na dito sa hadith na ito, na ang mga anghel, si Jibril alayhi salam, yung anghel, si Malaika Jibril, yung anghel na si Jibril ay kaya niya na magmukha siyang tao. Ano siya, mag-transform siya na bilang isang tao. So isa yun sa nakuha nating kaalaman. At saka isa rin dito na nakuha natin na kaalaman na si Jibril alayhi salam, nagtatanong siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga bagay na
kahit alam niya rin, ay tinatanong niya. So, hindi masama na magtanong tayo kahit alam din natin. Para matuto yung iba. Lalo-lalo na pag merong nakakarinig. Ah. So, magtanong ka kahit alam mo na para ang purpose mo ay malaman ng iba. Ha? Malaman ng iba. So, ganun yung ginawa ni Jibril alayhi salam. Ha? Si Anghel Jibril. So, alhamdulillah, sana may nakuha kayo dito na kaalaman. Hilingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na uh, yung nakuha natin, mai-share din natin inshallah, sa buhay natin, mai-share natin sa kapwa natin inshallah. So, malinaw ba? Naintindihan nyo ba? Merong mga tanong sa mga naka-present ngayon? May mga tanong ba si Sister Hajar, Sister Sakina, si Sister Munir, Sister Dina Escote? Meron bang mga tanong? Malinaw po ba? Alhamdulillah, Ustad, malinaw po yung pag-ano mo. Alhamdulillah. Wala bang mga Ustad, tanong? Walang mga tanong, Alhamdulillah. Sister? ako Ustad, konti lang. Narinig ko kasi yan, Ustad, sabi ng isang Ustad nila, yung mga angel, mga anghel natin, na pwede Oo. silang mag, mag-transform ng kung anong gusto nila. Ang tanong ko, pinapahintulutan ba ng Allah kung gusto nilang mag-transform ng yung nakakatakot o ganyan? Pinapayagan ba Oo. ng Allah sila? Oo. So, magandang tanong yan, no? So, about sa mga malaika, nagtatransform sila na mga tao na magaganda ang kanilang mga pag-anghel ay maganda yung kanilang mga pag-transform. Ah, si Injil Jibril sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang palagi na mukha na pag siya ay nagpapakita kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang tao, ang mukha na ginagamit niya yung pinakagwapo na lalaki sa kapanahunan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang pangalan niya ay si Ad-Dihyatul Kalbi. Ha? Si Dihya Al-Kalbi. So, yun yung gwapo masyado na lalaki sa kapanahunan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kapag anghel, sa magandang sa magandang nilikha, ha? Hindi sa mga pangit o di kaya masama na pananaw, di kaya masamang itsura. Kung merong ganun, yun ay mga jin, mga engkanto. Ha? Yun ay mga engkanto. Dahil meron nilikha ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sister, na mga anghel, meron din siyang nilikha ng mga jin. Ha? So, kung merong ganun, siguro marahil doon sa mga engkanto. Pag merong ganun, kasi meron nakikitang ganyan. Hmm? At dahil yun siya shaitan. Shaitan yun. Merong nakikitang ganyan na uh, pinapasukan ng shaitan yung isang tao, tapos nakikita niya yung itsura nun. Hindi anghel yun. Hindi anghel yun. Yun ay shaitan. Dahil ang mga anghel, sila ay uh, nagtatransform lang sa tao na mga magaganda o di kaya mga gwapo. Uh, Maganda yung itsura. Ganun. Allahu Ta'ala alam. Ah, Ustad, shukran. so, sino pa may mga katanungan? Ako po, Ustad, may tanong po. Ah, Sister Hajar, ano pong katanungan niyo? Meron pa ba? Totoo po ba, ah, apo, to- tungkol po sa anghel, totoo po bang every person mayroon pong kanya-kanyang bantay sa atin? Oo, totoo yun, sister. Lahat tayo ay meron kanya-kanyang nasa kaliwa at kanan natin ng mga anghel na nagbabantay sa atin, sumusulat
sa kung ano man yung mga gawain natin. Ha? Sinusulat nila Okay. yung mga mabubuting gawain natin, ah, at sumusulat din sa kung ano yung mga masasamang gawain natin. Oo. So, sila ay nagre-report sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagre-report sila kung ano yung mga ginagawa natin. Okay po. Thank you po. Hindi nangangahulugan na nagre-report sila dahil hindi alam ng Allah kung ano yung mga ginagawa natin. Alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ah, kung ano yung mga ginagawa natin. Pero yun ay dahil sa kanyang kakayahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hmm. Hindi nangangahulugan na hindi niya alam kung ano yung mga ginagawa natin. Alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero dahil yun ang mga trabaho ng mga anghel na yun, nagsusulat sila ng ating mga gawain, mabuti at saka hindi maganda na gawain, sinusulat nila at nire-report nila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, yun, Allah Ta'ala a'lam. So, sino pa mayroong mga katanungan? Pag wala na sila sister, Sakina, wala na sister? Shukran sa inyong lahat. Ha? Uh, Naway gantimpalaan tayong lahat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Sister Dina Estote, shukran sa inyong lahat. Advance na na shukran sa inyong lahat dito from Okay. GC family. Sa bukas magpa-iftar kayo. Ha? Inshallah. So, narinig namin na magpa-iftar kayo bukas. So, Inshallah. advance shukran sa inyong lahat. Shukran. Inshallah, Ustad. Kita-kita tayo Alhamdulillah. dito inshallah sa opisina natin. Wa, inshallah. Inshallah. Same din yun sa opisina, Ustad, no, na yung sa pag-umrat, yung nag-orientation sim, di ba? Dito mismo. Okay, okay. Inshallah. Sige, see you tomorrow. Inshallah. Shukran sa inyong lahat, Sister Sakina, Sister Dina, Sister Munit, At saka Sister Haja. Gantimpalaan kayo ni Allah sa inyong pagsisikap. Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, patayin ko na. Okay, Ustad. Masalam. Assalam.